so that through them you may participate in the divine nature and escape the corruption in the world caused by evil desires. So ayun, amen. Medyo mahaba. So medyo alam ko mahihimay natin siya kahit hindi ganun ka kahit brief lang dito sa pag-aaral natin ngayong gabi. So yun po yung memory verse natin. Meron po ako ditong translation sa Tagalog. So i-translate natin sa Tagalog. Sabi sa 2 Peter 1:3-4. Sabi, tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos natin upang tayo Diyos. Ito'y dahil sa kakilala kay Jesus na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang karangalan at kabutihan. Sa paraang ito ay binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas tayo sa nakakasirang pagnanasa sa sanglibutang ito at upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. So, ang ating unang question. May question agad din. Ayan. So sige, mamaya na lang pala yung question. Magbasa muna tayo dito sa intro natin. Introduction dito sa lesson natin. Sabi dito sa, meron ba kayong mga copy? Ikaw, Sis G, meron ka? Yung sa cellphone? Yung nasa nasa GC, nasa Nedma po. So, yun, nasa GC. Ayan, so, ito, sabi dito, as you strive to walk in God's victory, there will be times when you miss the way of escape and fall into sin. So, ayun, di ba, talaga siya, reality. Kahit tayo, yun nga, hindi naman lagi victorious tayo as follower of Christ. Meron din talagang mga times na nagkakaroon tayo, yun nga, nag-fail tayo, nakakakommit tayo ng sin. Tapos, ang nangyayari pa, immediately, the devil, yung sinasabing the devil, the accuser of believers, yun daw, yung devil daw, yung mga nag-accuse sa atin, 12:10, will pounce on your sin and say, see what you have done, God could never forgive you for that. Ayun. So, yung Revelation 12:10, nandun na, yun nga, yung accuser ng sin ng mga believers natin, ng mga believers, yung accusers, yung devil, parang lalo pa tayo niyang kumbaga, yung kung kay God, hindi tayo kinokondem, yung devil naman, kumbaga, lalo anong tawag doon, yung malakas magsulsol, kumbaga, talagang ina-accuse tayo na, tingnan mo kung ano ginawa mo, hindi ka mapapatawad ng Panginoon, parang ganon. Pero, sabi dito, during such times, you need to remember that God does not condemn you. Diba? Diba nga, merong 'di ba may salita din sa Panginoon that in God there is no condemnation. Yung condemn na word, it is about kumbaga, 'di ba, yung condemn na word, pag sinabi natin condemnation, parang aakusahan ka, susumpain ka, hahatulan ka. Yun yung condemnation. You are His child and He loves and accepts you unconditionally. Ganon yung pagmamahal ng Panginoon. When you come before God to confess your sin, He will freely forgive you. But what does it mean to confess? Ayun. So sabi dito, pagka kinonfess natin yung sin natin sa Panginoon, He will, yun nga, freely forgive you. Forgive us, di ba? Yung kumbaga, nandun na napaka-faithful ng Panginoon. So sabi dito, ano ba yung dapat nating gawin? Ano ba yung confession? Ano ba yung confess? Yung meaning. So, anong sabi dito sa meaning ng confess? Sabi dito, to uncover or the opposite of hiding. So, yung to uncover or the opposite of hiding, 'di ba? Parang very literal siya. Pero as a believer,
para sa'yo, ano ba yung pag sinabing confess to God, ano ba yung gagawin mo? Iyon, ikaw sis G, pagka sinabing confess to God, ano ba yung kumbaga gagawin natin pagka magko-confess tayo sa Panginoon? Ayun, 'Di ba yung inaamin tsaka ina-acknowledge natin mm, yung nagkasala tapos inaano natin na accountable tayo. Yung sinabi natin mm, ako kasalanan ko, gawa ko, 'di ba? And then nagiging mm, accountable ako na I repent, magsisisi and then mm. try or hihingi kay Lord ng lakas na 'wag nang gawin. Amen. Praise God. Ayun, yun yung ano, siguro ano, ano bang masasabi, hindi naman sa lamang, pero yun nga, napaka-blessed nating mga ano, mga lumalakad sa Panginoon, mga Christian, tayong mga believer kasi nga nandun na ano, yung conviction, 'di ba? Yung parang hindi tayo matahimik pag Mm. nakakagawa talaga tayo. Yun nga yung nagtanong ako kay na Ate Martes nung nakaraan. Sabi ko, ano ba yung nararamdaman nyo pagka nakaka-commit kayo ng sin? 'Di ba? Lalo na ngayon na tinanggap nyo ng si God. Tapos nandun yung mga sagot nila. Iba-iba, may mga ano, yun nga, yung guilt, yung sadness, mayroong ano, merong kung sa kanila nandun din na yung nahihiya, yung shame. Kasi syempre, lalo na 'di ba tayo na mga ano, pag alam na Christian ka, syempre parang binabantayan nila yung bawat kilos natin, 'di ba? Parang ang hirap mag-commit ng mistakes. Parang ano, parang ang image natin para sa kanila parang dapat ano tayo yung parang almost perfect, parang perfect tayo ganun. Parang pag ano, ang bilis nilang mag-react sa ano natin. So ayun nga, kaya dito din sa magiging lesson natin kaya tinuturuan din tayo ng about din talaga kung ano rin yung importance ng confession, yung pag-aano ng ano natin ng yun nga yung forgiveness, yung forgiveness ni God, kung paano ba natin talaga maano yun, kumbaga yung ma-attain natin lagi-lagi kasi nga lalo na hindi naman talaga tayo kahit tinanggap na natin ang Panginoon sa ating mga buhay, hindi naman talaga tayo perfect, hindi naman talaga tayo, nandun talaga na merong temptation, may sin, makakakomit talaga tayo. So ayun, yun the opposite of height, exactly what God calls it sin. Ayun, kumbaga, yun nga pang i-admit talaga natin na sin yun. I-reveal, i-ano natin sa Panginoon, i-confess natin sa Kanya, sasabihin natin sa Kanya, aaminin natin sa Kanya. So when you decide not to hide your sin from God, but to come before Him and admit you need for forgiveness, He will forgive you. When God forgives, He cleanses you from all unrighteousness. That means God consider you as not having committed that sin. So napakabuti ng Panginoon, no? Grabe siya, kumbaga, grabe mag-forgive ang Panginoon. Kumbaga parang mabubura lahat ng mga ano, mabubura yung mga sin na na-commit natin pag talagang binigay na natin sa Panginoon. Ayun nga yung nabanggit din namin yung para ka kumbaga sa mga ano, 'di ba yung sin dala-dala mo, parang i-unload mo yung sarili mo sa sin na yon. Ibibigay mo sa Panginoon ganon para maano ka, makalaya, ma-free ka. Ayun. Amen. So continue tayo. But there is more to God's grace. Ayun, God's grace than His forgiveness and cleanse. Na-realize lang namin, especially yung mga ano no, yung hindi naman Christian na, 'di ba, nanggaling sa Christian family, mare-realize natin na dati wala tayong idea about sa grace. Hindi naman familiar sa atin. Ang alam lang natin na grace, ano siya ginagamit na name, ganon. Grace halimbawa, si Grace na friend, si Grace na classmate, ganon. Pero yung grace, yung talagang meaning siya. Ngayon mo na lang siya, ngayon na natin siya na-appreciate, tsaka nabigyan talaga ng ano, na madalas na natin gamitin, alam na natin yung meaning. Nagka-idea talaga tayo nung natanggap na natin ng Panginoon, naging Christian na tayo. Yun,
nababanggit lagi yung grace ni God. Dahil sa grace ng Panginoon, nakakapagpatuloy ako ganon. Kasi nga, yung meron pa kasing more than forgiveness and cleansing of God, and that is God's grace. Yun ang grace ng Panginoon. Sabi dito sa lesson natin, the grace of God is able to empower you to live a pure and godly life for Jesus Christ. Ayun, so natin yung sentence na to. The grace of God is able to empower you to live a pure and godly life for Jesus Christ. Kaya malalaman natin na that the grace of God is kumbaga yun talaga yung one of the most important din talaga na kumbaga maintindihan natin, maisabuhay natin kasi yun yung magbibigay sa atin ng power na to live a pure and godly life. Yun din yung inaasam or ninanais din, I do believe, ninanais din ng Panginoon para sa atin. Di ba nga kung babalikan natin yung ating pong memory verse, sabi dito, so that, sa last part, so that through them you may participate in the divine nature. Yun yung nais ng Panginoon. Kumbaga makaisa tayo sa kanyang divine nature. Yun yung nais niya. Kaya yun, mas maganda talaga that maisabuhay natin na yung ano ba talaga yung grace na nanggagaling sa Panginoon. God will help you to resist sin. Totoo naman talaga yun, di ba? Talagang si God talaga yung nag-help sa atin para, di ba sabi mo, di ba? According yung sa confession, siya yung nag-aano din sa atin na tumutulong para makaresist sa sin, overcome temptation, and live a holy life. So when you have sinned, humbly accept God's forgiveness and mercy, but don't stop there. Go on to receive His divine power. It will give you everything you need: strength, anointing, and a hunger for holiness to live a pure and godly life. So ayun, lagi na tayong ni-remind, dinidivine na tayo dito na His divine power. Yung grace, yung divine power, everything that yon ibibigay niya, it will give you everything you need. So when we have that, yung grace ng Panginoon, it will give also the power na makapamuhay tayo ng pure and godly, and kailangan natin ay ibibigay ng Panginoon strength, anointing, and a hunger for holiness. Ayun, to live a pure and godly life. So may binibigay dito sa mga verses na yung unang verse is 1 John 1:9. Sabi sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. So dito according to 1 John 1:9, what does God want us to do about our sins? So may magbo-volunteer po bago sa sumagot. According to 1 John 1:9, what does God want us to do to our sins? Confess. Ayan. Amen. Nakita ko yung bibig niya ni Sister G. Confess. Ayun. Amen. Praise God. Ayun. Diba na-define na natin kung ano yung confess. Yun nga yung to uncover, not to hide, to reveal, yung to admit. Ayun, 'di ba? Aminin sa Panginoon, that is to confess. And His act of forgiving us, how God is described. So ano ba yung description ng Panginoon dito sa 1 John 1:9? So God is faithful and just. Amen. 'Di ba? Yung faith and just, pagiging just ng Panginoon, 'di ba? Yung pagiging fair niya, pagiging equal. Grabe talaga ang Panginoon. Wala ka talagang masabi sa faithfulness and pagiging just ng Panginoon. And yung last naman na question, what else does God do when you confess your sins? So not only maliban sa amen, maliban sa pag-forgive,
He also purify us Mm. and from all unrighteousness. Amen. So, ang ganda nung sinabi dito no, dun sa verse na yon sa 1 John 1:9. Sabi dito, not only, 'di ba, forgive us, but purify us. Ang ganda ng word na purify, kung makikita natin purify, ganun yung magpaglilinis ng Panginoon. 'Di ba pag sinabi nating purification, kumbaga sa tubig, parang inaalis niya lahat ng mga, kumbaga sa mga ano, ini-sterilize niya, 'di ba? Yung parang nililinis niya talaga, hindi lang basta-basta linis, but totally talaga, kumbaga tinatanggal niya lahat ng mga nagko-contaminate, yun. Kumbaga sa spiritual aspect, ganun ang Panginoon sa atin. Tatanggalin niya lahat ng mga hindi kailangan, hindi nakakalugod, 'di ba? Ganon yung spiritually, ganon siya pagka talagang ibinigay natin sa Panginoon yung ating mga puso, yung ating sarili, talagang nag-surrender tayo sa Panginoon. Lord, I confess to you all of my sins. Ganon siya, ipupurify niya tayo, ipuforgive niya tayo, and ipupurify niya tayo. So, dito naman tayo sa Isaiah 1:18. So, ang question dito, how clean is God's cleansing service? So, 'di ba? 'Di ba yung kumbaga kung paano ba yung paglilinis ng Panginoon, 'di ba? O ano, sinong gusto sumagot? Sinong merong ano diyan? May mga answers. Ikaw, Sis G, Sis Donna, sinang lang nagdadrive. How clean is Si Ate Tess may how clean is God's cleaning service? Yung ano, Gaano ba kalinis? yung kasalanan natin na parang scarlet, ginagawa niyang white as snow. Diba yung scarlet parang Amen. something like, yung parang Something like red. Something red na madumi. Amen. Sa ano nga, may dagdag ko lang. Di ba sa sige. sa Isaiah ba yun? Sa Isaiah ba yun yung prophet Oo, na, sa Isa. yung sinabi niya, sa Isaiah ba yun yung sinabi niya na yung karumihan, yung parang righteousness niya is kasing dumi ng something rag na, pero dinescribe siya, yung parang yung ano ng regla. Filthy rag, oo. Yung dumi na parang pinapal sa regla. So, si Isaiah ba yun? Nakalimutan ko lang. Sure. Oo. Ganon yung paglilinis niya. Amen. Ganon yung paglilinis niya, Sis G, no? Oo. Si Ate Mian. Ate Mian, kararating lang ni Ate. Hello po. Ayan. Sino pang gusto sumagot? Si Isaiah nga yun. Si Isaiah. Ayan. Sino pang may mga answer dyan? Sayang nung answer natin. Pag natin na-share. Si Ate Tess, naku po. Ate Tess, i-share mo na yung share mo nung Sunday. I-share mo na po yung share mo nung Sunday. Cleaning. Opo, yung cleaning service. Opo. White as snow. Yung maputing-maputing. Kumbaga tanggal lahat yung lahat ng dagta sa puso natin. Yan ang paglilinis. Amen. Praise God. Ayun. Kaanahan lang ng Panginoon yung pag-cleaning sa atin, yung forgive sa atin is hindi na niya inaalala kung ano man yung magagawa nating kasalanan. Hindi na niya balikan yung kung ano man yung kasalanan na nagagawa dati, ano mang makasalanan. Basta when we confess our sin, He's willing to forgive. Yeah. So, lilinisin siya talaga. At hindi niya inaalala yung mga kasalanan na mga dati. Amen. Totally na siya, totally erase na yung erase na yung kasalanan natin. Yan. Amen. Praise God.
hindi lang niya papuputiin, kundi forget na niya lahat ng mga kasalanan. Amen. Praise God. Ang ganda. Ako sa atin, magkakasalanan. Yun nga, sinabi din ni Ate Tess na yung about sa ni Ate Martes, may nawawala. Nawawala yung signal. Naglo-loading ka po minsan. Ay, Ayan, medyo okay na. okay Pag na. minsan naglalag. Naglalag. Hmm. Ayan, oh. Ayan, nawala. Maghanap nga tayo ng pesto. Bi, naglalag dito, Bi. Lapit ka po sa may Maghanap. bintana. Bintana na ba Lapit yun? ako sa may... Parang bintana yung pwesto mo kanina. Ayan, baka dito malinaw. Ayan, Sis G, malinaw na? Opo. Malinaw na po ba? Ayan. Pag naglag ulit, sabihin ko na. Sige. Ayun, maganda yung description dito ni Isaiah about dito, yung kumbaga dinidescribe niya yung paano maglinis ang Panginoon. Kumbaga totally clean talaga kasi nga yun bagang isipin niyo yung mga description, yung mga example niya dito is about scarlet. Yung scarlet daw kaya niya daw napaputiin as snow. So 'di ba yung color red kaya niyang gawing puti. Tapos yung crimson naman, yung though they are red as crimson, ano siya, deep red yung crimson, they shall be like wool. Pag wool naman, white din siya, yung coat ng sheep or goat. O diba? Ganun ang cleaning service ng Panginoon. Kumbaga, mawawala yung dati niyang kulay. Ano na talaga, wala nang yung dating bakas, all brand new na. Yun nga yung sinabi din ni Ate Marites. So, yun nga example ng ano niya, paglilinis na. Yung nakahang siya on the cross. Alam mo yung dalawang magnanakaw kasama niya sa yung kasama niya sa sa kanya, pagpako sa cross. 'Di ba naghingi yung forgiveness yung isang makasalanan. Yung isang Anong ginawa ng Panginoon? Pinatawad niya. Paghingi ng yun ang ginawa ng Panginoon. Forgive all his sins. Diba? Siya. I will remember no more. Oo. Totoo. Kaya nga, ganun ka ang Panginoon sa atin talaga. Yung kumbaga sa ka-faithful sa pag nag-ask talaga tayo ng forgiveness, pag nag-confess tayo. Kasi yung confession din talaga, nakita ko din, nabanggit ko din to kina Ate Tess nung Sunday na yung confession, kasi 'di ba ni dati dito na wala naman tayong maisisikreto sa Panginoon, 'di ba? Kumbaga alam niya lahat sa atin. So meaning yung confession natin parang na lang 'yun. Formality or 'di ba alam niya na lahat na nangyayari sa atin, alam niya yung laman ng puso natin. Kumbaga yung pag-confess natin, magsasabi tayo sa kanya, na lang yun, yung sign of humbleness tsaka yun nga pag-admit na talagang Lord, I need you, forgive me, ganun. Kasi nga pag yun, 'di ba nasabi mo din Sister G kanina na ina-acknowledge mo yung kumbaga ganon yung acknowledgement. So yon. So dito naman tayo sa Romans 8:1. Romans 8:1 says, "Therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus." Amen. So sabi dito, how much condemnation are you under? Sabi 'di ba? So malinaw dun sabi sa Romans 8:1 that there is no condemnation na, 'di ba? No condemnation. Kaya yung no condemnation na 'yon,
Are we experiencing it right now? Question mark. Ngayon ba na-experience na ba natin 'yon? Oo, yes, and 'yon, paano halimbawa, how will you say na yes? Yes and oo, opo, na-experience ko na gano'n. Yung question number 6 natin na 'di ba, how much condemnation are you under? 'Di ba masasabi natin halimbawa na confident ka that we believe na wala ng condemnation kay Lord. So ang tanong, na-experience na ba natin 'yun ngayon? Yung no condemnation. Oo, amen. Oo. Opo, opo. Oo. Na-experience na ba natin? Kaya lang Just minsan oo. na Opo. yung nako-confuse tayo minsan sa no condemnation ni Mm. Lord, tsaka yung guilt tripping ni Satan. Diba? Kaya may something, Amen. ayoko na. Amen. Lord, sorry, nagkasala. Kahit napatawad na natin si Lord, napatawad na tayo ni Lord, Ano, Lord? nandun pa din yung parang may something masama sa pakiramdam natin kasi nga nandun yung guilt trip tsaka yung Ah, memory ng ginawa natin. So, kaya Kasi kailangan alam amen. natin yung totoo. Hindi tayo mag-rely sa Mm. nararamdaman natin kasi kung sa feeling lang, minsan mas malakas yung nung kaaway, lalo na 'pag nandun pa talaga yung memory ng kasalanan natin. Amen. yun kasi yung Amen. gawain, Amen. yun kasi yung gawain ng kaaway. Oo. 'Di ba yung sinabi ng Panginoon na He will Oh. forget. Oo. Tapos no Mm. condemnation. Pero yung gawain ng kaaway, laging sabihin, ayan, yan nararamdaman mo, yan ang nangyari sa'yo kasi nga nagkasala ka. So, Amen. oo. Amen. So, ano tayo, parang yung sa kanya, "Ay, Lord, hindi mo pa ako pinatawad." Pero ang sabi ng Panginoon, basta maghingi tayo ng patawad sa kanya, on the spot, papatawarin tayo ng Panginoon. Pero yung kaaway, yung gagawin ng kaaway, laging ini-inject sa atin, yun, nagkasala ka, ganito, ganyan. Oo. Na pag may mga ano tayo, like yung sinabi ko sa nung Sunday, like yung nangyari kay Job. Mm. 'Di ba yung nangyari kay Job, Opo. yung dalawa, Yung mga friend. yung mga friends Totoo niya, po. yung sabi niya, ganito kasi nagkasala ka kasi yung gawain ng kaaway is accuser. Yun ang laging ini-inject niya sa Amen. isip natin na na-accuse niya tayo palagi na ganito, nagkasala ka, ganito yung ginawa mo, mali sa paningin ng Panginoon. Pero ang sinabi ng Panginoon, paghingi mo ng kapatawaran sa Kanya, when you confess our sin, God is ready to forgive us. Amen. Praise God. Opo, yun nga talagang grabe. 'Di ba? Kaya very important din sa ating mga follower ni Jesus, Christian. Talagang yun nga meron tayong baon lagi na salita ng Panginoon. Kumbaga fini-field natin yung ating mga puso, yung ating kaisipan, yung ating buhay ng salita ng Panginoon para pag talagang inattack tayo ni Satan or nandun yung pag-accuse ni Satan sa atin at pagdi-deceive, ay mare-remind tayo na ang sabi naman ng Panginoon, to Him dahil tinanggap ko siya at nandun na nagre-rely ako sa Kanya sa buhay ko dito, wala ng condemnation. So kahit pa accuse tayo ng i-accuse ni Satan, 'di ba? May pangahawakan tayo sa ating mga buhay that the Lord has already forgiven us. Ayun. So sa Hebrews 10 naman tayo 17. Then he adds, their sins and lawless acts I will remember no more. So after confessing daw, do you still need to feel guilty about your sin and why? Ayun. Ate, may pwede ka magsalita? Pwedeng may answer ka dito sa number 8? May answer ka po sa number 8. Nag-smile sa Ate Mary. Yung sa after confessing, Nagising do ako you still need
Oh, nagising ka. Kaya nga, Kaya nga. isagot mo na yan na ano mo, na sinulat mo dyan. Sayang yan. Kunin ko. Saan ba? Saan ba tayo? Yung sa ano puti, question number 8. Dun sa Hebrews 10:17. Yung after confessing, do you still need to feel guilty about your sin and why? Pag nag-confess ka na ba daw sa Panginoon, magigilty ka pa ba? At bakit? Guilty? Sabi sa Hebrews 10:17. After confessing, you still need to feel guilty about it. Their sins and lawless acts I will remember no more. Dapat hindi na. Amen. Kasi nagsisi ka na. Praise God. Diba? Si Amen. Lord, pag nagsisi Amen. ka na sa Kanya, forgive ka na. Wag mo lang uulitin ulit. Amen. Pag Totoo. inulit, Yun nga, 'di ba? Yun totoo din yun. Kumbaga yung true repentance talaga, hindi na tayo kumbaga hindi na cycle na parang paulit-ulit nating ginagawa, ganun. Kung talagang kasi pag nag-repent na inulit, talaga tayo. kailangan buong puso kang mag-repent tapos wag mo nang ulitin. Kasi pag inulit mo ulit, magiging habit na yun eh. Pero, alam mo po, yung Panginoon Parang Kristo, ano mo na siya. yung Panginoon Kristo is Ano mo great. na siya. Amen. Para ano na siya, di ba parang pagka paulit-ulit yung sin, parang ano na siya, nagiging habit mo na. Yun nga yung sinabi ni Ate Mary Ann, nagiging lifestyle mo na siya. Hindi ka naman talaga totally nagsusurrender sa Panginoon pagka inuulit-ulit mo yung sin. Ayun. May i-add ka pa, Tess? Pero, di ba, alam ng Panginoon na tayo, tao lamang. Yung mahina tayo sa amin. So, andun yung yung Panginoon is merciful and gracious. Yun ang ano niya. Diba andun sa, sa John yata yun, sa Luke, yung may magkasala sa atin minsan, sinabi niya na 7 times 7 times 7 yung pagpapatawad ng Panginoon. So, ang pagpatawad ng Panginoon, walang limit. So, ano yun ang yung tanong ko din, mapapatawad pa ba ng Panginoon yung mga tao kahit sabihin natin magkakasala ulit, 'di ba? Kasi andun yung sa sa salita niya sa John na 7 times 7 times 7 ang pagpapatawad ng Panginoon. Magpatawad tayo sa 7 times 7? 7 times 7. Yung Times sa forgiveness. Yung Sa forgiveness. Mami Tess, forgiveness to one another but not the Lord. Kasi sabi din sa salita ng Panginoon, God forgives our sin yesterday, today, and tomorrow. Kaya nga, yung pagpatawad, kaya nga tanong ko, yung pagpapatawad ba ng Panginoon? Kasi nga, kahit sa isip lang natin, di ba, nagkakasala na tayo. Di ba? So, may dalawa kasing yan sa atin, di ba, yung repentance, yung turning away from sin. Pero yung isang word din, katulad kay Judas, di ba, si Judas, nagsisi siya. Pero wala siyang ginawa, di ba, remorse lang yun. Feel bad lang siya, na felt sad lang siya, pero wala siyang ginawa. Kasi, sabi din sa Bible, God is not mocked. Ang tunay na anak ng Diyos, lumalakad sa liwanag. At ang lumalakad sa liwanag ay hindi na gumagawa ng mga bagay na ginagawa sa dilim. So, yung tunay na nagrepent is tumatalikod sa kasalanan. Though hindi siya yung process siya, hindi siya one click lang. Kaya nga sabi yung sa key verse natin is binibigyan tayo ng lahat ng kailangan natin para mabuhay ng may kabanalan.
Kasi Mm. proseso siya. Amen. Yun nga yung kumbaga yun yung yun yung word na talaga 'di ba kay God yung divine power. 'Di ba hindi naman siguro hindi naman na-associate kay Satan yung divine power 'di ba? Parang kumbaga power, oo, pero si God kasi divine. Ibig sabihin parang yun nga ano siya eternal kumbaga um yun nga ano siya godly thing siya na yung divine power na sinasabi. Kaya siguro yun yung nais ng Panginoon na yun din yung nais ng Panginoon na makamta natin, yung magkaroon tayo para alam niya kasi nga na itong mundong ginagalawan natin talagang grabe yung atake ng kaaway, grabe yung atake ng kadiliman. Kaya yun talaga yung parang pinakakailangan natin lalo na tayong mga Kristiyano, 'di ba? And yung divine power na yun, makakamtan lang natin yun if we can really freely receive the grace of God. And ayun nga, pag free na tayo, doon naman na free na din na makakakilos yung Holy Spirit sa ating mga anak niya. Kaya nga 'di ba, never tayong pinabayaan talaga ng Panginoon kasi even the Father and also Jesus Christ yung kanyang anak is enthroned pero iniwan niya sa atin yung banal na spirito para ito yung kasakasama natin ngayon. Kaya yun ang ano lang no, ang ganda himay-himayin namnamin. Kasi nga talagang pag about sa sin kasi reality siya, reality na 'di ba pinagdadaanan natin, struggle natin na mga tagasunod ng Panginoon. So dito naman tayo sa Colossians May share lang ako at 2:13 to 14. Sige. Sige. Verse dun Sige, sa Sister tanong ni dun sa tanong kanina ni Mami ni Tess. Ate Tess. Daan sa Romans 3. Sa Romans 3, basahin po natin sa 5 to 8. Romans 3:5-8. Okay. Ano yan, sis? Tagalog? Pwede pong Wait, Tagalog para ano ako? Paano ako ng English. Bible? Thank you, babe. Kasi Romans yung 3. context doon kung nakikita yung grace ni Lord sa kasalanan natin. Pero mas maganda basahin na lang natin. Baka ma-miss pa. Roma 3:5. 3:5 to 8. Kasi parang Baka nagiging, 'di ba, minsan yung parang naabuso natin yung grace ni Lord na parang nagiging lisensya. Kasi patatawaran ako ni Lord. Sige na lang. Pero Kasi merciful si God. God is not mocked. 3:5 to 8. Ngunit kung So, 3:5 to 8. Okay. sige, Sister, ikaw na magbasa. Ay. Sabi dito sa 5, baka may magsabi, kung sa pamamagitan ng mga ginagawa naming masama, ay makikita ang kabutihan ng Diyos, hindi makatarungan ng Diyos kung parusahan niya kami. Kino-quote ni Pablo. Ganyan ang pangatwiran ng tao. Aba, hindi maaari yan, sapagkat kung ganyan, paano niya hatulan ang mga tao sa mundo? Baka mayroon ding magsabi, quote, kung sa aking pagsisinungaling ay lumalabas na hindi sinungaling ang Diyos, at dahil dito papupurihan pa siya, bakit niya ako paparusahan bilang isang makasalanan? Kung ganito ang iyong pangatwiran, para mo na ring sinasabi na gumawa tayo ng masama para lumabas ang mabuti. At ayon sa mga taong naninira sa amin, ganyan daw ang aming tinuturo. Ang taong yan ay nararapat lamang na parusahan ng Diyos. Sa English kasi, yung pinaka-context kasi nun, sa English, sabi dito sa NLT, and some people even slander us by claiming that we say the more we sin, the better it is. Kasi nga, di ba, sa kasalanan natin, mas napapakita yung grace ni Lord. Sabi dito, kung ano natin, i-contextualize natin, kung gagawa ako ng makasalanan, mas may papakita ng Diyos yung kabutihan niya. Kasi mapapatawad niya tayo, di ba? Pero hindi, sabi dito,
those who say such things deserve to be condemned, 'di ba? Kasi hindi talaga nila kilala ang Diyos dahil the moment na tayo nagrepent at naging anak ng Diyos, nasa proseso na tayo ng sanctification, yung nililinis tayo ng Diyos. Kaya ang anak ng Amen. Diyos ay hindi na talaga lumalakad sa kadiliman. Nadadapa, natitisod, nagkakasala, yes. But we don't stay in that situation. Praise God. Yan lang po. Amen. Praise God. Glory to God. Yun, amen. Ang sarap pag ang sarap talagang kumbaga dig deeper, lumalim pa tayo sa word ni God. Si Ate Mayan din. Ay, si Ate Glo pa. Ay, si Ate Nanang Glo Marites. pala. Drive pa ko Aba. hindi ako makapag gusto ko Aba. Si Ate Glo. yung sa may mga instruction dyan sa una nung last week na pinag-aralan natin. It's all about dun sa bird and something na may lumilipad sa ating ulo. Illustration lang to. That kasi yung sin sa atin, talagang yan ni Satan yan eh. Hinahayaan lang natin siyang lumipad sa ulo natin, pero wag natin siyang ang iniuutos ng Panginoon, hayaan mo lang siyang lumipad sa ulo mo. Wag mo siyang paggagawan ng nest ng pugad sa ulo. Wag mo siyang Kasi patirahin. Yun na yung sin. Opo. Ang sin kasi, Amen. normally everyday yan dumarating sa buhay natin and it is the work of the evil. The evil. So, dahil tayo ay tumanggap na sa Panginoon at kinikilala natin ang Panginoon na nagpo-forgive sa atin, hinahayaan lang natin dumaan yan pero hindi natin kailangang itanim sa buhay natin. Kasi nga, nagpo-confess tayo sa Panginoon eh. Although sometimes nandun yung guilt eh. Kasi alam mong mali eh, alam mong masama yun eh. Diba? Alam mong kasalanan yun. Pero sometimes napo-fault tayo kasi it's because trials eh, temptation. So ang sabi nga is wag mong i-entertain. Wag mong i-entertain. Sa akin personally, tama naman yung sinabi ni Sis na talagang when we are in the God's presence, tama yun. Na hindi na tayo lumalakad sa Oo. We are trying our best. But because of the flesh, na hindi sometimes nakokontrol. Like yung kunwari, nakakapagsalita tayo ng hindi maganda, hindi natin inaasahan. Doon kasi pumapasok Satan eh, yung bigla ka na lang may nasabing hindi maganda. Na not knowing na hindi mo naman din alam na masama pala sa kapwa mo. Kasalanan yun, di ba? Hindi natin sinasadya eh. Pero yung guilt na i-meditate mo siya sa gabi, parang may mali doon sa sinabi ko. Yun yung confession. Pero yung guilt hindi talaga maiiwasan na hindi mawala yun eh. Kasi hindi mo rin sinasadya, di ba? Nagpe-pray tayo, Lord, sometimes hindi natin sinasadya. Hindi natin alam na in a while nagkakasala tayo through our language sometimes or through our sa bibig, sa tainga, attitude, sa utak. character. Sa utak. Ang sagot ko talaga dito personally sa akin ha. Sa akin lang naman. Personally, in my case, there is a guilt talaga. There is a guilt. There is a guilt. But because of the grace of our God, hindi nga natin, yun nga sabi, wag nating samantalahin. Pero hindi talaga natin maiiwasan eh. Di ba? Opo. Na Kasi nandito magkakaroon na ng tayo guilt. sa katawan na to eh. Oo. Sa katawan na Dahil nga sa makasalanan. itsura mo, ang pangit-pangit mo, nakakadistract ka ng tao. Kasalanan mo ba yun kung pangit ka sa paningin nila? Di ba mga ganong style? Di ba mga ganon? Wala ka namang ginagawang hindi maganda, tapos gagawang kanila ng issue, gagawin. Di ba may mga ganon sa side Sino natin? po yan, Mami Glo? Sino po yan? Pero lang Based to, on experience po ba yan? mga illustration lang Hindi, to joke lang. illustration lang to about doon sa last topic last week, yung the birds fly on your head. It's okay to fly. Hayaan mo lang siya mag-fly, pero wag mo siyang bibigyan ng wag mo nest. siyang patirahin. Kasi yun yung kasalanan eh. Yun yung tinatawag na kasalanan kapag pinapugad mo na siya. So in every day in our lives, na minsan talaga may kumikilos tayo in a normal act, pero sometimes nakakatisod tayo ng ibang tao na hindi naman natin alam. Di ba? May mga ganong issue. Yun yung illustration doon sa bird.
na kung papatulan mo yung taong kunwari nag-negative issue sa'yo, papatulan mo, yun na yung sin. Kasi nakipag-away ka na or doon na magsisimula yung ano. Kaya sa akin, for my own ano dito is there Yung is a answer guilt mo na. always. Opo. Oo. Sa akin lang personally, there is a guilt. Hindi mawawala yun as a flesh. Sa flesh talaga, hindi mawawala yun. Amen. Nandun talaga ang guilt. Na, Lord, parang may mali. Di ba may ganon? Nandun yung guilt, pero nandun yung confession. There is a guilt, but there is a confession. So, Na, pag may yung may ano conviction na- na biglo na mali yung ginawa. May gumagawa, conviction. oo. may conviction Oo, na kasi mali yung andun na- ginawa mo. Oo, andito And na kasi sabi niya sa... is, ang Panginoon, Ang pangit kung wala ng conviction. Oo. Kasi andito Bigla na na wala lang na kasi yung conviction. sinasabi, yung Andito the na other kasi sa side loob naman, natin yung Holy Spirit. Oo, the other side Amen. naman is iba yung nagko-confess ka pero lagi mong ginagawa yung Nagawa. yung hindi ano kasi parang Oo, nagiging oo. manhid na ang kaluluwa mo, ang espiritu mo dahil paulit-ulit na lang yung kasalanan mo. Pero iba yung guilt na Amen. alam mo na mali and you are trying to do na wag nang maulit kasi may mga sin kasi na hindi mo sinasadya eh. Na bakit may biglang nagalit sa'yo na hindi mo naman nalalaman, ganon. Walang issue to sa ano, ang sa akin lang naman doon sa illustration ng bird na nagpa-fly Sige po, sa ulo mo, tatanggapin po sa namin. minds mo, di ba? Sa minds mo, okay lang. Minsan tumatakbo sa isip mo, tapos biglang may Oo. mali. Parang may nagawa ba akong mali? Parang ganon. Yung mga Once na yung kasi mga- minds, minsan malaki na itutulong yan sa atin eh. Minsan may bad or may good. So, we have choose the good side. Na Oo. kung saan Amen. may yung conviction, wag mawawala at saka yung feel ng Holy Spirit talaga na wag tayong maging manhead doon sa mga ganong pagkakataon. Sa ano, Yun sa lang. conviction ng Yung sa Holy akin, Spirit. with guilt, yes, with guilt, but yung confession, yung truly Repentance. repentance, heartedly open and cry out to the Lord kung paano mo siya pinagsisisihan. Yun eh. Pero yung guilt Amen. talagang hindi maiwasan talaga. Talagang lalabas at lalabas sa atin yan bilang isang Kristiyano pagdating sa kasalanan. Amen. Malakas sa pakiramdam. Oo. Lalo na pag ano, no. Yung, 'di ba, lagi pagka talaga tayo dumadalangin talagang lagi tayong humingi ng kapatawaran. Kasi sa lahat-lahat na yung sadya man o hindi, 'di ba? Parang ipinag-aano na natin talaga ng inaas na natin ng forgiveness. Yun Ayun ang karakter ng God. Ayun ang Kaya nga. trabaho ng Holy Spirit, di ba? Oo. I-convict tayo sa mali, turuan ko ng tama. Diba? Tsaka hindi sinabing Totoo. sinless. We sinless. Hindi nang walang kasalanan, pero umuunti ang kasalanan. We do not become sinless, but we sinless. Diba yung sinless na magkadikit, tsaka sinless Na magkadugtong, na magkahiwalay. na Two magkahiwalay. At least lumilinis, Two words. umuunti yung Oo. kasalanan. One word and two words. Amen. Diba? Oo. We are not Amen. sinless, Oo. but we became sin. Yun kasi ang Sinless. Yun kasi ang karakter ng Panginoon na hindi natin hindi natin maano talaga kasi ang Panginoon is full of mercy, di ba? Amen. Ang Panginoon kasi is Amen. full of mercy. Oh. Yun nga ang sinasabi na kung hindi man tayo mapapatawad ng tao sa mga nagawa nating kasalanan, pero ang Diyos, di ba? Ano man gaano man kaitim, gaano man kalaki ang ating mga kasalanan, pag andun yung guilt, yung i-surrender, i-confess natin yun sa Panginoon. Pinapatawad. Really, Talagang ano, napakaano ng Panginoon. Oo. Magpatawad ng Panginoon. Oo. Amen. So, proceed na tayo sa number 9 natin na question. Ang verse naman dito is about Colossians 2:13 to 14. Sabi dito sa Colossians 2:13 to 14, He forgave us all our sins, having canceled the written code with its regulation that was against us and that stood opposed to us. He took it away, nailing it to the cross. So ayun,
Sabi dito, what has opened to your record of sins? What has happened to your record of sins? Kung ano ba daw yung nangyari sa record of sins natin. So ayun. Wala na, canceled. So Everything na-cancelled is na. cleared. Amen. Cleared. Andito, Klaro cleared naman na. sa sinabi niya. Cleared na tayo. Wala na tayong ano. Amen. As white as snow. Amen. Tsaka nabanggit dito that he took it away, nailing it to the cross. So 'di ba lagi nating if we remember yung ginawa ng Panginoon sa cross, talagang hindi natin lubos maisip na kung gaano tayo binayaran na lahat ng kasalanan natin ng ating Panginoong Diyos sa cross. 'Di ba may may sinabi ako dun Ate Tess nung tayo D103 nung Sunday. Sabi ko, sino ba yung ayaw na halimbawa sinang Glo, halimbawa siya nagpautang sa akin. Tapos, 'di ba, halimbawa ay nangutang pala ako kay ng Glo. Tapos ang nagbayad si Sister G. Kumbaga parang gano'n ang nangyari, parang 'di ba, ako yung nagkautang pero iba ang nagbayad. Taong nagbayad. 'Di ba sino ang hindi na 'di ba yung kumbaga ang sarap sa pakiramdam nun. Ang sarap ganun tayo ng Panginoon na tayo yung nag-commit pero pinagbayaran niya. Na dapat yung 'di ba? Dapat tayo yung pinarusahan, dapat tayo yung pinahirapan. Pinako 'di ba? Tayo sana yung pinako sa cross. Oo. Kumbaga baka nga sa mga sins natin hindi pa enough yung pagpapapako, 'di ba? Pagpapapako talaga sa krus, kumbaga grabe yung sa mga sins na si Lord God, si Lord Jesus nag-iisa lang siya pero sanlibutan yung inako niyang kasalanan, 'di ba? Kaya gano'n siya grabe talaga yung kumbaga yung kabutihan niya. Kaya pag naiisip mo talaga 'yun, 'di ba? Napakabuti niya talaga as in. Andyan yan sa John 3:16 Sobra. John 3:16 kung bakit siya nagpapako sa Amen. For God so Praise loved the God. world. Kasi yung pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, yun ang dahilan kung bakit ibinigay niya ang kanyang Amen. nag-iisang anak. Isang bukbong na anak. Amen. Ganon kalaki yung pag-ibig niya sa ating lahat. To humankind. Amen. Na dapat tayo sana, individual tayo, maraming ipapako sa krus, di ba? Marami tayong Amen. ipapako sa krus. Pero dahil Grabe sa dami natin no. Dahil sa sa love dami ng natin. Panginoon. Oo. Amen. So ayun, basahin natin 'to. Maganda 'to, yung remember, there is no need for you to continue feeling guilty and condemned. The moment you confess your sin to God, He forgives you completely. So ayun, 'di ba? Yung sabing word doon the moment you confess your sin to God, He forgives you completely. So ibig sabihin talagang na yon, totally, completely, talagang patatawarin tayo ng Panginoon. The moment, ibig sabihin yung true confession talaga to, 'di ba? Yung totoong pagsisisi. Totoo ito na pag-amin or pag-admit ng mga kasalanan natin. Doon tayo ipo-forgive ng Panginoon and completely talagang patatawarin niya tayo. So ayun, i-remind siguro pag nahihirapan din talaga tayo to let go, 'di ba, yung nabanggit natin yung about sa stronghold, yung yung parang matagal na or yung hindi natin mabitaw-bitawan na mga sin, mga mga bad 'di ba? Bad na mga habits, bad na lifestyle, ganun. Siguro yun yung pinakaano natin na talagang pagka the moment that we truly confess it to God at bitawan na natin yun na ipo-forgive na din niya tayo, and yun pagagaranin niya yung buhay natin completely. Yun nga yung kumbaga kung kailangan talaga natin ng freedom, si God lang talaga din yung makakapagbigay din talaga sa atin nun.
'di ba? Halimbawa, freedom of, 'di ba? Sinasabi natin yung hatred pagka halimbawa, 'di ba? Gusto na nating bitawan yung hate kasi 'di ba parang yung hatred kasi malala yung nagiging cause sa buhay natin yun eh. Pag dala-dala natin yung hate, kala natin kumbaga tayo mas lamang tayo pag dala-dala natin yung hate. Hindi tayo magpatawad ganon. Pero mas talo tayo pagka hindi tayo nakakapagpatawad kasi ang bigat sa loob natin, ang bigat sa buhay natin. So yun, kung is yung freedom, kung gusto talaga natin i-surrender kay God completely, ayun, I do believe na yun nga, kayang-kaya niya naman i-forgive lahat ng mga natin, mga kasalanan natin, kayang-kaya niyang i-forgive at saka dalhin yung mga burdens natin. Ayun. So dito na tayo sa nagiging baka nagiging kasalanan din yung nagiging doubt mo na minsan, 'di ba, yung gawain ng kaaway nagiging guilt tripping siya na humingi ka na ng patawad sa Panginoon pero andun pa rin yung doubt, napatawad kaya ako ng Panginoon? Parang andun pa rin sa isip mo na hindi mo natin na yung sinabi ng Panginoon na once na maghingi tayo ng patawad sa kanya, confess our sins, i-cancel lahat yung kasalanan. Oo. Pero minsan andun yun. Ako mismo, I myself, naka-experience ako niya na humingi na ako ng patawad sa Panginoon. Iniyak ko na sa Panginoon, ginawa ko pero pagdating yung may time na, Lord, patawarin mo ulit ako sa kasalanan ko na kahit nung kinonfess mo yung sin, noon pa yung kinonfess mo yung sin, pero yung minsan yung gawin ng kaaway na i-inject pa rin sa'yo na yung kasalanan mo andun pa rin. Pero dito pala sa salita ng Panginoon na once na maghingi ka ng patawad sa kanya, automatic, 'di ba? Automatic lilinisin niya kaagad yung kasalanan mo at hindi na niya i-remember yung kasalanan na nagawa mo. So magiging doubt ulit yung yung paghingi mo sa Panginoon ng patawad. Yung pinatawad ka na pero andun pa rin nakakonect yung doubt. Nakakonect pa rin yung doubt na napatawad kaya ako ng Panginoon sa kasalanan ko. Yun ang ayun, minsan may talaga na minsan dapat i-exercise natin sa katawan natin o sa sarili natin na we are the children of God. So we know that God is always forgive us kasi nandun na sa salita niya that if we confess our sins, diba? Dapat i-exercise. Yun kasi yung kasi nasa flesh tayo, minsan hindi natin na-exercise pa. Kaya sabi ko kanina, nandun yung guilt. Just because hindi natin tinatry, i-exercise na we have sealed. We are the children of God na. So, once na nandun pa talaga yung guilt is, minsan, parang kasalanan din yung lagi nag-guilt, no? Oo, natin na anak na tayo ng Diyos No matter kinalimutan what, na yun. Alam niyo yung the prodigal son? No matter what, tatanggapin ka ng Panginoon. Kasi mahal ka niya Oo. Yes, amen. How much more, di ba? Si God yun In-accept natin siya as Lord and Savior. Kaya nga yung guilt na sinasabi ko, kagaya ni prodigal son, gusto niyang bumalik sa ama niya kasi yung guilt, yung mistakes niya, na kinuha niya ng mana niya, di ba? Na-realize niya. Di ba? Na-realize niya Ganon dapat yung confession natin sa Panginoon. That we accept doon sa mga mali nating ginawa sa buhay natin. Yung guilt na sinasabi. Pero sabi nga is, ang Panginoon naglinis sa atin na mas maputi pa sa snow. And we all know that snow is totally color white. Di ba? So, no doubt na, no doubt. Yeah. No doubt. Wala nang doubt. Kaya dapat, yun yung i-exercise natin as a Christian. Kasi minsan talaga, wala nang doubt. Pumapasok talaga si Satan sa atin, katulad na sinabi ko kanina, yung feel guilty. Na dapat hindi mo na nararanasan. Pero hindi kasi nga, parang may question ka pa sa Panginoon. Ayun na nga, sinabi na yan, question. Totally deleted. Totally erased na. Pero
minsan Erase talaga, no more na. di ba nga, kasi nga, the Cancelled. bird flying on the top of our head. Ang dami-daming Oo. Kaya yun sila, pag ipinod mo siya, nandun na yung guilty. Kasi pinapatanim mo sa isip mo eh. Pero dapat hindi talaga. Yun lang yung illustration ko kanina na pwede mangyari. Pero kung hindi natin i-exercise yung sinasabing children of God, we always feel guilty. Diba? Doon sa mga bagay. Amen. Kaya, remember no Ayun. more. Remember Yung no mga Kaya- kasalanan natin. Yeah, No more na yun, talaga. remember no more. Yeah, no more na, no more. Wala na tayong Diba? Hindi. Erase na. May dadagdag lang po ako. Erase. We are sealed. We are sealed already. Tapos Yeah, po amen. tayo ay lumalakad kasama ang Panginoon sa katotohanan, hindi ng feelings natin, hindi nakabase sa feelings natin. Kasi kung mag-base tayo sa feelings natin, nandun yung guilt. Kasi ano yan consequence yan dun sa ginawa natin. God forgives us, kaya lang yung memory nung ginawa natin, nananatili. Kaya ayun, pag hindi natin pinorget yun, kasi God forgive and forgets, di ba? Hindi lang tayo pinapatawad ng Lord, kaya kalimutan din niya. Tayo, hindi natin nakakalimutan. Diba? Kaya yung dinuduktok ng Satanas. Diba? Kaya pag hindi natin pinatawad yung sarili natin, kaya pag hindi rin natin kinalimutan yung ginawa natin, which is napatawad na ni Lord, dudukdokan ni Satanas, magiging siya, sagabal sa paglakad natin bilang Kristiyano. Kumbaga, ito yung gawain ni God. Parang sinasabi ni God na, remember it no more. Si Salita naman, alalahanin mo. Tapos ayan. Titingnan na kita ngayon, sabi mo anak ka ng Diyos, ba't yung ginagawa mo, di ba? Oo. Kaya talaga, ayun. Yung ibabalik ng kaaway yung yung memory mo doon sa kasalanan mo. Pero yung sabi ng Panginoon, cancel na yun, wag mo na ang alalahanin yun. Pinatawad na kita, hindi ko na yun alalahanin. Pero tayo yung mag-alala kasi yun ang ni Satan. Oo, yung Satan, yung pinapaalala niya sa atin. Pero kung i-rebuke natin, rebuke through Jesus' name, by the blood of Jesus, di ba? Wala na yung makasalanan natin. We are free sa mga kasalanan natin. Praise God. Oo. So, may pangpinali akong question. It is really possible for us Christian to live a holy life? Posible ba sa ating mga Kristiyano na mamuhay tayo ng holy? Ay, wow! Amen! Praise God! Yes, because Yes! Yes, and why? Amen. Kasi diba sinabi ni Lord, I am the Lord your God, I am a holy God, therefore you should live a holy life. And kahit yung sa verse natin, diba? God gives us everything we need to live a godly life, a holy life. Amen. Ayun. So, yun natin ibaba yung salita na holy na sasabihin, ay si nagpapakabanal to, may dala-dala lagi ng Bible, nagsisimba, banal. Bible, oo. Diba? Wag natin siya gawing negative side because holiness is not perfection. Holiness is being set apart for the Lord. Not necessarily walang kasalanan, but we set apart to serve for God. Amen. Ayun. Amen. Praise God. So, kala ko kasi may magsasabi. Kasi nung Sunday, hati-hati yung opinions to. Merong parang, di ba, Ate Tess, may nagsasabi na, parang may doubt na no, gano'n. Yun ang kasi nakaway yung doubt. Pero, yun nga. Parang ngayon, dito sa ating, sa lesson 2 natin, yun, magkaroon tayo ng mind setting that, yun nga, sa pamamagitan ng Panginoon, sa ginagawa ng Panginoon, yung divine power niya, di ba nga, sabi, He has given us everything. Ibig sabihin talagang lahat ng kailangan natin. So, it is really possible to be holy at kumbaga, i-set apart nga tayo. Yung sinabi mo nga, Sis G, i-set apart nga tayo dito sa corruption dito sa world na to that causes evil desires. Yun. Kaya yun nga, yun yung wag natin talagang bigyan wag tayong magdalang isip doon, wag tayong mag-doubt.
talagang i-accept natin sa buhay natin that kumbaga kaisa na tayo dahil tinanggap natin ang Panginoon sa buhay natin, sa ating puso. Kaisa na tayo kung ano yung nature ng Panginoon. Kumbaga, 'di ba? Parang we aim to have, 'di ba, kaya nga ginagawa natin ang lahat ng mga 'to, 'di ba? Hindi tayo nagsisimba para 'di ba sabihin na ay mga ano 'yan, mga banal 'yan, kaya simba sila ng simba. Wherein kabaligtaran. Kaya tayo nagsisimba is to really we want to really acknowledge na kailangan na, 'di ba, kailangan natin ng Panginoon talaga every single day, every single time sa buhay natin. Kaya parang kumbaga para mamuhay tayo to be, sabi nga, to be Christ-like, dapat lumapit tayo ng lumapit sa Panginoon. Kumbaga walang sawa yun, talagang lagi-lagi. Ayun, kaya yun, praise God kasi hindi kumbaga ang galing kasi talaga naka-mindset talaga tayo na kaya talaga nating mamuhay na kaisa ang Panginoon sa kanyang kabanalan. Amen, 'di ba? 'Di ba nang Glo? Amen. Muntik na Ayan. masamid. Muntik na masamid. Ayun, so gusto magsalita ni Matik. Muntik na. kaya nga eh. Oo, kasi ako, kaya kumuha agad ako ng pakwan. Kaya pala nagprutas na. Ayun. So before natin to, itong ask yourself, so sa na to, kumbaga pang sarili nyo na to na na yung yung mga answers nyo dito, yung nyo dito. So mga pang na to, yung ask yourself, itanong nyo yung sarili nyo. So dito naman sa last part natin, sa last question, according to 2 Corinthians 7:1, what should we do? So ano ba yung kailangan nating gawin para talagang yung mga practical ways para magkaroon tayo perfecting holiness in our everyday life. So anong natin? 'Di ba? Mga practical ways. Nandiyan na yung Purification, 'di ba? Nandun na din. Siyempre yung magsimula tayo sa basic, 'di ba? Siyempre meditate the word of God, 'di ba? Devotion natin, Meditation, prayers, amen. At saka especially yun, wag din fellowship, very important din yun kasi natututo tayo, kumbaga as Christian, as follower of God, hindi naman tayo pare-pareho ng experiences, how we experience the Lord moving in our lives, hindi naman tayo pare-pareho ng revelation ng Panginoon. So very important ang fellowship ng magkakapatiran kasi doon din tayo nakakakuha ng mga encouragement, doon tayo nakakuha ng mga lessons, learnings. Diba? Halimbawa, pag natutunan na experience na nung isa, pwede tayong matuto doon sa experience niya para once na ma-experience natin, alam na natin kung ano yung magiging, diba? Pag magiging solusyon, magiging process, pagdadaanan. Ganon. Amen. Praise God. So, yung pinaka natin talaga is, kumbaga, ang pinaka-objective natin ngayon is talagang with no doubt talagang natin sa sarili natin at ma-set natin sa mind natin, lalo na as a child of God, that we can really live a holy life as one with the Lord. Yun. So now, let us commit ourselves to live pure and godly living for God. Let us pray this prayer together. Doon tayo sa last part na prayer. Doon tayo sa last part na prayer. So, ariin natin tong sariling panalangin itong natin, yung prayer sa last part. Let us pray. Ariin natin tong prayer. Let us pray. Yes, Lord God. Yes, Lord God.
Dear Heavenly Father, so God, I confess my sins to you and ask you to forgive me. Thank you for your forgiveness through Jesus Christ. I reject all feelings of false guilt and condemnation in the name of Jesus. I declare that I am completely washed and cleansed by the blood of Jesus. There is now no more condemnation for me because I belong to Jesus. Lord, because you are holy, I desire to live a pure and holy life. I want to work towards complete purity. Show me the things in my life that defile my body and spirit. Your divine power gives me everything I need for living a godly life. I receive that divine power and enablement in Jesus' name. Amen. 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 So tayo po mag-pray for our yes, Lord God, Lord, Father God in heaven, Lord, maraming salamat po sa patuloy mo, Lord God, na walang sawang pagbibigay sa amin, Lord God, ng wisdom, ng encouragement, Lord God, that truly, Lord God, can really, Lord God, help us to really, Lord God, be strong in faith and to have a strong foundation, lalong-lalo na, Lord God, sa pagdating, mahal na Panginoon, sa mga bagay na yung banal na spirito mo at yung presensya mo lamang yung makakapagpaintindi sa amin, mahal na Panginoon. Lord, maraming salamat that truly, oh God, niremind mo kami ngayong gabing ito na there is really, Lord God, nothing impossible, Lord God, pagdating, Lord God, sa inyo, Lord God. Even, Lord God, those, Lord Jesus, na yung holiness, yung kabanalan, mahal na Panginoon, muli mo kami, Lord God, binigyan, mahal na Panginoon, ng strong na pag-asa, Lord God, yung hope, yung encouragement, yung strength, Lord God, really, Lord God, na magpatuloy, mahal na Panginoon. Even, Lord God, na ikaw lamang, mahal na Panginoon, yung tanging perfect, Lord God, lalong-lalo na, mahal na Panginoon, sa mundong ito, mahal na Panginoon, na maraming, Lord God, na nag-uudyok, maraming, Lord God, na evil desires, Lord God, na nakapalibot sa amin. But truly, oh God, Lord, we believe, Lord God, na yung victory mo and yung power mo, Lord God, are more and much greater, Lord God, sa lahat ng mga ito. At Lord, patuloy po namin, Lord God, sa inyo, mahal na Panginoon, na dinudulog, Lord God, ano man, Lord God, na nakikita mo, mahal na Panginoon, na sa puso namin, sa buhay namin, mahal na Panginoon, na nakakahadlang, Lord God, para, mahal na Panginoon, patuloy kang malayang makakilos sa amin pong mga buhay, at lalong-lalo na po, Lord God, yung paglakad po namin, even, Lord God, sa pagsiserve sa inyo, mahal na Panginoon. Lord, ikaw po, Lord God, ang natatanging, Lord God, na pinagkakatiwalaan namin para po alisin at truly, oh God, isurrender namin ang mga bagay na ito sa inyo, mahal na Panginoon. At Lord, minsan pa, oh God, sa mga kapatid ko po, Lord God, that kaisa ko nga po ngayon, mahal na Panginoon, through online, Lord, nalalaman mo, Lord God, ang kanilang mga pangangailangan, sa lahat po ng aspeto, Lord God, even, Lord God, sa physical, emotional, mentally, lalo-lalo po spiritually, Lord God. Lord, patuloy mo sila, Lord God, that yung pagtulong mo, mahal na Panginoon, you are our very present help, mahal na Panginoon. Ikaw po lamang, Lord God, ang natatanging at may kakayanan, mahal na Panginoon, para magtumulong sa amin, Lord God, sa lahat po ng aspeto. Kaya po, inililift up po namin sa inyo lahat, Lord, yung may needs, Lord God, sa finances, yung may needs, Lord God, physically, yung healing, Lord, yung sa finances, sa family,
yung sa mga relationship, Lord God. Lord, patuloy po, mahal na Panginoon, ikaw po powerfully, Lord God, ang tumulong, Lord God, sa bawat isa po sa amin. Itinataas po namin sa inyong lahat. At Lord, minsan pa, biyayaan mo po, Lord God, ng magandang pahinga ang bawat isa po sa amin, Lord God, sa mga kapatid ko pong ito nandito po, Lord God, sa online, Lord God, na discipleship namin, Lord, na tuloy, O God, maitanim namin, Lord God, yung mga natutunan namin, Lord God, sa amin po mga puso, mahal na Panginoon, at magamit po namin ito, Lord God, especially, Lord God, pag kami po, Lord God, ay ina-accuse, Lord God, ng devil, Lord God. Lord, maraming salamat po. Sa inyo po lamang namin, Lord God, ibinabalik, Lord God, lahat po ng mga katanggumpayan na ito, Lord God. Lord, maraming salamat. Pangingatan mo nga po, Lord God, ang bawat isa. And this is our prayer, O God, in Jesus' powerful name. Everybody say, Amen. Hallelujah. God. Praise God. Thank you po. Sister Donna. Amen. Si